Kahit sino hindi sasang-ayon pag sobra ang parusa sa isang kasalanan, hindi naman talaga sinasadya. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po, pag-uusapan natin yung ginawa ni Sampaguita Girl na paghingi ng paumanhin doon sa gwardiya na nasibak sa pwesto dahil sa kanilang kumusyon nung nagtinda ang kawawang Sampaguita Girl doon sa tapat ng pinagtatrabahuan nitong gwardiya na ito. At ito po'y galing sa channel ni Showbiz Trend Update na may title na Sampaguita Girl, may mensahe sa pagkakasibak sa pwesto ng gwardiya. Pero bago po tayo magpatuloy, sa hindi pa po nag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na rin po at paki-subscribe din po ang channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel para mabisita nyo po at makapanood ng mga latest video about sa showbiz at mga sa trending topics. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Welcome back sa aking channel. Estudyanteng si Sampaguita Girl may mensahe sa gwardiya matapos itong matanggal sa trabaho dahil sa kanilang pag-aaway. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Matapos nga ang pag-aaway ng estudyanteng si Sampaguita Girl at security guard ng mall, finally ay binasag na ni Sampaguita Girl ang kanyang katahimikan kaugnay sa naging pag-aaway nila ni Manong Guard kamakailan sa harap ng Mega Mall kung saan nagtatrabaho ang gwardiya. Sa pamamagitan ng panayam ng ABS-CBN, humingi ng paumanhin si Jen sa gwardiya, sinabing hindi niya intensyon na saktan ng security guard, tinutulan din ni Jen ang desisyon ng SM Mega Mall na tanggalin ang gwardiya. Matatandaan kasi na agad tinanggal ang gwardiya at agad na naban sa lahat ng establishmento ng lahat ng mall dahil sa naging pag-aaway nila ng Sampaguita vendor na nag-viral sa iba't ibang social media platforms. Gayunman, matatandaan na nauna nang humingi ng paumanhin ng guard sa insidenteng nangyari at inamin niya na nagkaroon din siya ng pagkakamali sa nangyari dahil naubos ang kanyang pasensya dahil hindi niya na ito nakontrol. At matapos nga ang ilang araw na pananahimik, ay binasag na rin ni Sampaguita Girl ang kanyang katahimikan kaugnay sa isyu. Ito ay sa pamamagitan sa naging panayam sa kanya ng ABS-CBN. Dito ay humingi siya ng paumanhin at dito ay inamin niya na hindi niya ginusto ang matanggal sa trabaho ang security guard ng mall na nakaaway niya. Aniya, gusto ko po humingi ng sorry sa kanya, and at the same time hindi ko po ginusto na matanggal siya sa trabaho. Ipinagtanggol din niya ang kanyang kalagayan sa buhay, at sinabing wala siyang pagpipilian kundi maging isang working student. Aniya, kailangan ko po talaga magtinda para naman po makasurvive ako sa pag-aaral ko. May kaedaran na po kasi ang parents ko at kadalasan nagkakasakit na po ang mama ko kaya bilang isang anak, hindi ko naman po gugustuhin na mas lumala pa ang sakit ng parents ko kaya mas gusto ko na i-provide na lang yung pangangailangan namin dahil nagtitinda po ako. Samantala, tumutol din siya sa agad na pagkakatanggol ng guard sa trabaho. Hiniling niya rin na sana ibalik na ang guard sa trabaho dahil may pamilya din itong binubuhay. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Yun nga po yung sinasabi ko nakaraang video ko, mga tagapanood, na kahit saan mo ang gulo tingnan, hindi po makatarungan yung ginawa nila doon sa gwardiya na basta na lang po tinanggal sa pwesto at ang pinakamasaklap po doon ay hindi na po makakapagtrabaho sa lahat po ng establishmento ng mall ng SM, mga tagapanood. Siyempre, kahit naman po sino, lalo na po yung involved doon sa gulo na yon, na kung hindi nga po nakuhaan ng vlogger yon ng video nung mga araw na yon, pare-parehas po wala pong mangyayaring problema. Di katulad nito si Sampaguita Girl, ang dami pong nagdududa sa pagkatao niya na baka daw ito'y sindikato, modus lang yung ganun. Kaya iniimbestigahan din po siya ng pulis. Ganun din po nangyari sa gwardiya. Inimbestigahan din siya, hanggang kalaunan ay tinanggal po sa kanyang trabaho. Tama po dito si Sampaguita Girl na meron din pong pamilya yung gwardiya na ito tapos tinanggal sa trabaho. So paano niya matutustusan yung pangangailangan ng pamilya niya? What if, mga tagapanood, kung ang gwardiya na ito, nung time na yon may matinding pinagdadaanan sa buhay, kaya kung may sakit yung magulang, may sakit yung anak, yung isa sa membro ng pamilya niya, tapos pasaway pa yung si Sampaguita Girl dahil sabi niya nga po, sinaway niya, hindi sumunod sa kanya, parang hindi niya na napigilan yung sarili niya, kaya
nauwi po sa ganun yung pangyayari sa kanila ni Sampaguita Girl. Hindi po ba mga tagapanood, tapos biglang mawawalan ng trabaho, parang guguho naman po yung mundo niya dahil sa isang iglap lang nawalan po siya ng trabaho. Kahit na po hindi ko po sinasang-ayunan yung ginawa niyang paninira sa paninda at pagsipa niya kay Sampaguita Girl, mas lalong hindi ko rin po sinasang-ayunan yung desisyon nilang napakabigat na tanggalin sa trabaho si Manong Guard. Kasi sobrang bigat po nun. Si Sampaguita Girl makakapagtinda po ulit yan ng mga paninda niya, pero si Manong Guard kailangan niya po ulit mag-apply ng panibago at magsimula ulit sa pagtatrabaho sa ibang kumpanya kung may tatanggap pa po sa kanya dahil dito sa nangyari. So mas kawawa po dito mga tagapanood si Manong Guard. So yun lang po mga tagapanood, na nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.